So, ang nagastos po ni Tropang JP ay good day mga katropa and welcome back to our channel. Ito po ang inyong Tropang JP from It's JP the Explorer. Today is a special day po mga katropa. Bakit kamo? Kasi it's a year-end day po. Okay? Currently po mga katropa, today is December 30, 2022 dito po sa Lake George, New Brunswick, Canada. Oras po natin 8:17 ng gabi. Okay? So babatiin po natin ang lahat ng ating mga kababayan saang panig man po kayo ng Pilipinas or saang panig man po kayo ng mundo ngayon. Happy New Year po sa inyong lahat at syempre belated Merry Christmas po sa ating lahat. Alright? So, napaka-special po ng araw na to. Bakit kamo mga katropa? Kasi pag-uusapan po natin yung delayed topic na matagal na po yung hinihintay. At ito ay ang gastos reveal. Okay mga katropa, kung alam nyo po, marami po tayong pinagdaanan no, sa mga nakaraang buwan kasi nga po, napakabagal at napakahina po ng internet natin at nakahanap po ng paraan si Tropang JP para lumakas po ang internet at syempre para mabigyan ko po kayo syempre ng mga detalye. At ngayon, pag-uusapan nga natin, ang parati yung tinatanong sa ating mga social media accounts sa Facebook man, Instagram, TikTok, Twitter at syempre kahit sa YouTube po ay nakakatanggap tayo ng ganitong tanong. Magkano nga ba ang ginastos ni Tropang JP? Okay? Mula sa kanyang DIY application papunta dito sa Canada. Alright, so mga katropa, magkano nga ba ang ginastos ko dito papunta sa Canada? Tingin nyo, 8K? 12K? 20K? 50K? Aba, mga katropa, bago tayo magsimula, comment down below sa inyong hula. Okay? At kung sino po ang makakahula, syempre, congratulations po. Kasi nahulaan nyo. Ang galing nyo eh. Ang galing nyo mag-estimate. Right. So, i-check lang po natin. No, yung, meron po tayong ginawang table mga katropa para mag-guide po kayo at ilalabas natin yan sa screen. Okay. Bigyan nyo po ako ng ilang segundo mga katropa. So, ang nagastos po ni Tropang JP ay tumataginting na 66,143 pesos. Woohoo! Sino nakahula dyan ng tama? Pumatong po ang ginastos natin ng 66,000 pesos sapagkat, ito po, check natin. Una po sa listahan, syempre, kailangan nyo po ng passport. Nung sa panahon ko po, kinuha ko po ito sa DFA. Diyan naman po sa General Santos City at nagkakahalaga po yun ng 950 pesos lamang. Next po is ang biometrics. Okay mga katropa, during biometrics payment po actually, dalawa po sila na babayaran nyo online. Okay, kung kayo po ay mag-a-apply through GCKey at DIY kayo, ito po ang dalawang bagay na babayaran ninyo para po makakuha kayo ng BIL or Biometrics Instruction Letter. So which are visa fee at biometrics fee. Ang needed nyo lang po mga katropa ay inyong active debit card at syempre yung active credit card ninyo through online banking. So yun lang po yung kailangan nyong gawin at doon lang po kayo magproseso. After nyo pong makumpleto ang inyong mga documents na i-upload sa GCKey, madadirect po kayo doon sa online payment system. Alright? So, biometrics fee po nung panahon ko, magkano is 3,500 pesos lamang. At syempre, nakatanggap ako ng BIL at dahil doon, dumiretso po ako papunta sa Makati para kunin ang ating biometrics. At syempre, sasakay tayo ng eroplano mga katropa. Alright? So, mula po General Santos City, papunta pong Manila, gumastos po tayo, vice versa, gumastos po tayo ng 4,300 pesos. At since dahil yung schedule ko po is, kasi 2 nights po ang ginugol ko kasi para hindi po ako mag-hold sa oras. So, nagstay po ako sa hostel at ang binayaran ko po for 2 nights is 714 pesos. Ngayon, kung mapapansin nyo mga katropa, meron pong pulang linya. Kasi yung pulang linya po is estimate cost yan. So, yung pagkain ko po during my biometrics is 500 pesos lamang. At syempre, yung pamasahe natin, ito po ay taxi fare mga katropa. Since sa Makati po, nagtaxi tayo kasi ayoko pong malate doon sa ating appointment, ano? So mula po sa aking biometrics yung araw na po na magkukuha tayo ng biometrics papunta po sa BFS nagtaxi tayo. At syempre nung pauwi na tayo, syempre ayaw din nating malate sa ating eroplano kasi isang beses lang po tayo sasakay. Pag hindi, nako maiiwan tayo. So nakagastos po tayo doon ng 500 pesos sa ating fare.
Alright, sa mga hindi pa po nakakapanood ng ating biometrics journey mga katropa, ililink ko po sa taas para mag-guide po kayo sa mga pangyayari noong ako po ay kumuha ng biometrics dyan sa BFS Makati. Alright, next. So ito po nabanggit ko na, sa visa fee po ito ay online payment at nabayaran ko po dito is 6,150 pesos. Okay, next. Susunod po mga katropa isa, medical. Ang medical po natin mga katropa, kinuha po natin ito sa Davao City sa pamamagitan po ng Nationwide Health System Incorporated ng Davao. Shoutout nga pala sa mga staff dyan at sa mga panel physician. Doc, dito na po ako sa Canada. Salamat po sa inyo. Alright, so sa NHSI Davao branch, ang gastos po ko po doon, ang bayad po natin is 10,000 pesos lang sa panahon ko. So, hindi ko na po alam ngayon, hindi na po ako updated. Baka tumaas po kasi gawa ng inflation. Alright. So, yung pamasahe naman po mula General Santos City, kasi nagbus po tayo mga katropa. Mula po Jensen papuntang Davao City, usually umaabot po ito ng 2 to 3 hours po yung travel time. So, medyo malayo po. Nakagastos po tayo back and forth ng 647 pesos nung sa time ko. Next. Pagkain ko po noong medical, actually nagbaon po ako So pula po siya kasi may nag-request po ng pagkain. Kung sino ka, Mrs. Okay, meron pong padala po si Mrs. Gusto niya pong kumain ng panahon yon. Kaya okay, binigyan natin. So naka-estimate po tayo, naka-budget tayo ng 300 pesos ng panahon yon. Sa hindi pa po nakapanood ng ating medical journey, gumawa po tayo ng vlog dyan mga katropa. At kung hindi nyo po napapanood, check nyo po mga katropa kasi nandun po yung sistema or yung kabuuan or mga procedures na kukunin po sa inyo kung kayo po ay magme-medical na papunta dito sa Canada. Kaya check nyo po dyan sa link natin mga katropa, okay? Don't skip. Next. So, since topic po natin is about medical, kumuha na rin po ako ng MMR mga katropa. Ito po, ang MMR po, meaning po is mumps, measles, and rubella shots. So, isa po siyang vaccine shot mga katropa at binibigay po ito usually, syempre, para iwas po sa mga ganong sakit. Nung ako ay nag-research po kasi mga katropa, konting trivia lang, papunta po dito, nire-required po ito dati. Hindi ko lang po alam kung bakit ang nangyari is hindi na po ako nire-required nung ako ay pumasok na sa Canada. So, I think it's optional na po mga katropa. Kung may alam po kayo sa mga detaling yan, please comment down below kung tingin nyo po ay required pa ba ang MMR shots papuntang Canada. Comment nga kayo mga katropa kung alam nyo. Okay, next. So, mga katropa, sunod nating ginastusan is ang COC. COC means Certificate of Clearance. Ito naman po ay police clearance ng Singapore. Sa hindi pa po nakakaalam, dati po akong ex-abroad. Galing po ako ng Singapore mga katropa at nagtrabaho po tayo mula 2013 hanggang 2021. So, base po kasi sa rules ng immigration ng Canada, sino man pong foreigner ang magtatrabaho dito, 10 years po ng work experience niya is need nyo po, kung saan man po kayo nagtrabaho na country, ay required po kayong kukuha ng police clearance para ma-verify po na wala po kayong mga violation sa law ng specific country na pinagtrabahoan ninyo. So, sa case ko po, nakagastos po ako ng 3,460 pesos. At sa certification naman po is gumastos tayo ng 2,307 pesos. At syempre, kailangan po ng mga physical hard copies po ng mga documents mula Pilipinas. Sinabit ko pa po at nakagastos po tayo sa ating courier service ng 1,000 pesos. Okay. So bago tayo magpatuloy mga katropa, shoutout ko lang pala ang nag-asikaso at nag-asikaso at tumulong sa akin sa aking proseso ng COC certification, si Mr. Carl Ian Camanse. Doy, maraming salamat. Isa ko kaibigan ko po siya diyan sa Singapore mga katropa, Siya po talaga ay nagbigay tumulong sa akin at naglaan po ng oras at panahon para kuhanin po yung COC ko. Kaya Doy, maraming salamat sa iyo. All right. So, advice ko rin po sa ating mga OFW, mga ka-OFW dyan na nagbabalak or nagnanais pumunta sa Canada, please secure nyo na po ang inyong mga police clearance sa inyong mga respective country na pinagtatrabahuan ngayon. Alright? So, para hindi po kayo magahol sa oras at syempre, hindi po kayo ma-stress, Kung kayo man po ay balak umuwi ng Pilipinas at sa Pilipinas na mag-apply, kagaya ko po, papuntang Canada. Okay? So, next mga katropa, after po ng COC natin, mga ginastusan pa natin is yung yellow card. Yellow card mga katropa, ito po ay actually hindi naman po siya nire-required, pero kinuha ko na lang po in case hanapin. So, ito po siya mga katropa. So, nakuha ko po tong International Certificate of Vaccination
or prophylaxis sa Bureau of Quarantine. So meron naman pong mga BOQ sa iba't ibang panig po ng bansa dyan sa Pilipinas. Punta lang po kayo at syempre mag-inquire kayo kung paano po ito kukunin. Nung sa case ko po, dito po sa BOQ sa General Santos City, nagkakahalaga lang po ito ng 150 pesos. Laman po nito mga katropa ang detalye or ang history po ng mga vaccines na kinuha ninyo or tinurok sa inyo. So sa case ko po, dito po yung syempre yung COVID-19 natin na mga vaccines at saka yung MMR yung measles, mumps, rubella, yung nabanggit ko kanina. Ayun. So magagamit niyo naman po siya in case talagang hanapan kayo ng history po ng mga vaccines ninyo. Pero nung papasok po ako ng Canada, hindi naman po ito tiningnan. Alright. So next, after po ng yellow card na yan, pumasok tayo sa NBI. So, kagaya po ng COC mga katropa, yung police clearance naman mula Singapore. Syempre, meron po dapat tayong police clearance naman mula sa Pilipinas to verify and to check na wala po kayong criminal records dyan sa atin sa Pilipinas. Next po is, NBI pala mga katropa is 130 pesos lamang. At yung police clearance po, kinuha ko po ito sa Sarangani Province. Non-essential po siya mga katropa, pero sinama ko na lang in case para makatulong din na talagang katibayan na wala po akong criminal case niyan sa Pilipinas. At 100 pesos lang po ito, no? Next is ang manager's check. Manager's check mga katropa is needed nyo po during PPR or passport request kasi babayaran po ang manager's check po, ang trabaho po nito is actually yung si BFS po kung saan po kayo nagpa-biometrics. Itong manager's check po ang ibabayad nila doon sa partner courier nila. Kasi kung magsisend na kayo ng yung passport, yung pabalik po ng passport ninyo sa inyo, yun po yung babayaran ninyo through manager's check. Sa case ko po, ang binayaran ko lang po is 250 pesos yung manager's check fee. Next, isang photo ID. Photo ID mga katropa, meron pong i-required sa inyo sa inyong GC sa inyong visa application yung specific na dimension. So punta lang po kayo sa mga Photoshop centers or magpa-picture lang po kayo doon. Ipakita nyo po yung dimensions na needed niyo kasi isa-scan nyo na po ito at syempre isa-submit nyo through a digital copy. At syempre i-upload nyo doon sa inyong GCK account. Ginastos ko po sa photo ID is 200 pesos lamang at kinuha ko siya sa General Santos City. Next, school records. School records po mga katropa, blanco po siya kung napapansin niyo. Bakit kamo? Kasi nung ako po ay OFW pa sa Singapore, nakakuha na po ako ng mga school credentials ko. Kaya yun lang po yung ni-recycle ko at na-scan ko at ginamit ko po during my visa application pa Canada. So, wala po akong ginastos doon. Next, public transport for a year. So, bakit sinama ko siya mga katropa? Since nung na-hired po ako nung November 2021, syempre, nagproseso na po tayo ng ating mga documents, no? Dahan-dahan na po tayong nagta-travel. So since wala po akong private vehicle, ang ginawa ko po is ng public transport po ay public commute po ako. So mula po sa amin sa Lun Parido Malapatan, Sarangani, syempre pupunta po tayo ng city, General Santos City kasi andun po yung main business hub po, no? Doon po talaga lahat na nakasentro yung mga activities natin kagaya ng pag-process po ng mga documents, pagkuha po ng mga NBI, etc. Pagpapadala ng mga documents through LBC, etc. So ganun po. So since wala po doon sa aming probinsya, pumupunta po ako ng city at sa isang taon po naka-accumulate po ako ng 9,600 pesos po, no? So ganun po kamahal yung transportation cost natin. Alright. So, since pula siya, ibig sabihin estimated lang po ito mga katropa ha. Next is ang allowance natin. Allowance natin mga katropa, kung nyo napapansin, nilagay ko po doon is from General Santos City to Canada. Kasi po, nung ako po yung nag-travel, ito po yung budget na hawak-hawak ko. Ibig sabihin, ito po yung dinala ko lang na allowance, no? Mula Pilipinas papuntang Canada. So, nagkakahalaga lang po siya ng 8,000 pesos. So, i-convert natin more or less nasa 200 Canadian dollars lang po siya. Kasi nung papunta ko po dito, binigyan lang po ako ng 2 days ng company para maggayak siguro at magpahinga konti. Then, the next day po, after 2 days, is syempre, bakbakan na. Sumabak na po tayo sa trabaho. And after 2 weeks po, nakatanggap naman po tayo ng sweldo, which siya na po yung naging syempre, yung ginastos ko na dito sa monthly payment ko na sa bahay, pagkain, etc. Okay? So, nakasurvive naman tayo. Next, mga katropa, is essential supply. So, sinama ko siya kasi ito po yung mga binili ko, no? Mga essential goods ko na mula Pilipinas papuntang Canada. Kagaya po ng mga toiletries, vitamins, at syempre yung mga gamot. So all in na po siya mga katropa at nakagastos po tayo ng 5,000 pesos dyan. Next, ang eyeglass. Eyeglass mga katropa, kumuha na rin po ako at nagpa-check na rin po ako kasi base po sa aking research, isa rin po siya sa mga pinakamahal dito na mga
kukunin nyo po, no? So, in case po na meron po kayong problema sa mata, or kung mataas po ang grado nyo, advice ko po mga katropa na kumuha na po kayo ng mga eyeglasses dyan sa Pilipinas kasi mas mura po kung i-convert dito at magpapacheck po kayo sa mga optometrist. So, mas mainam po na dyan na po kayo magpacheck at magpa-diagnose at syempre, kumuha na rin po kayo ng mga eyeglasses kasi magagamit nyo po ito, especially kung kayo ay magsisimula na magtrabaho or mag-aaral dito sa Canada. Okay, so nakagastos lang po tayo ng 3,000 pesos doon katropa. At last but not the least, syempre yung dental care. Dental care mga katropa is napaka-essential at dapat nyo po talagang bigyan ng pansin kasi napakamahal po ng dental services dito sa Canada mga katropa. Kung magpapacheck kayo, magpapabunot kayo, magpaparefill kayo, so napakamahal. So talagang ina-advise ko po, base po rin sa akin mga research mga katropa, na talagang maglalaan po kayo ng mga dollars dito. So, para maiwasan po yun, inunahan ko na po sila. So, nagpalinis na po ako, syempre, nagpa-check up na rin. At syempre, nagpagawa na po tayo ng dentures dyan sa Pilipinas, mga katropa. At hulaan nyo po, ginastos ko lang po dun sa lahat ng na dental care service na yun mula sa Pilipinas is 6,000 pesos lang. Siguro nakapula siya mga katropa kasi hindi ko po matandaan yung fix or yung accurate amount. Pero more or less, nasa 6,000 pesos. So, ayun nga mga katropa, no? Nakagastos po tayo ng total of 66,943 sa mga activities natin at mga services na kinuha mula sa Pilipinas papunta dito sa Canada in preparation sa ating pag-migrate at syempre pag-start ng bagong opportunities dito sa Canada. So, advice ko po sa inyo mga katropa, kung kayo po talaga ay nagbabalak pumunta dito sa Canada ng DIY, unang-una po, syempre, know your budget. Always po kayong mag-impok. No? Pangalawa, know the services that you needed. So, kagaya ko po, mayroon po akong problema sa mata at syempre, meron din tayong konting problema sa ngipin mga katropa. So, yun po yung pinaglaanan ko ng panahon para mabigyan po ng pansin at pinafix ko na po para syempre, pagdating ko na sa Canada at hindi na po siya makadisturb or makadistract sa trabaho ko. Pangatlo mga katropa is know the essential items that you needed. So, kagaya po ng mga toiletries ninyo, syempre, magayak na rin po kayo, dahan-dahan. Meron naman po sila dito sa Canada, pero syempre, iba din yung mga gamit natin dyan sa Pilipinas kasi depende po sa ang province kayo ma-assign. Baka kasi wala po doon sa specific na province na yun or kung meron man, mahal po yung presyo niya. So, as early as now po, syempre, maggayak na kayo pa konti-konti. At syempre, last but not the least mga katropa is gumawa po kayo ng table of requirements na inyong hanapin para mas makatipid po kayo ng oras. At syempre, makatipid po kayo ng pamasahe. Kasi kung araw-araw po kayong pupunta sa mga syudad, kung nasa probinsya po kayo, talagang mahahassle po kayo at syempre gagastos po kayo sa araw-araw. So, gumawa po kayo ng plan, no? Create a plan po na kung saan ma-maximize nyo po yung isang araw para sa pagkuha ng mga documents or mga pag-process nyo ng mga dokumento dyan sa Pilipinas or kung saan paanig man po kayo ng mundo. So, mga katropa, yun lang po ang kabuuan ng ating discussion sa araw na to at naway nag-enjoy po kayo sa vlog natin. Sa muli po, ako po ay nagpapasalamat ng lubos sa mga kababayan na nanonood at tumatangkilik sa ating mga video. At syempre, hindi po ako makakarating ng Canada mga katropa, kundi po sa tulong ng aking mga kapamilya. So maraming salamat po sa aking nanay, sa dalawang nanay ko, si Mama Meli at si Mama Julie. Sa aking dalawang tatay, si Papa Edu at si Papa Bibi. Sa aking mga kapatid po, sisters-in-laws and mga brothers-in-laws ko mula sa kabila po, sila Ate Jovi, Ate Jocelyn, Jonah, Ryan, sa mga biyanan ko din. Okay? At sa aking mga kapatid po, si Kuya Junjun, Kuya Jones, Jezrael, Jetro at Grace Jane. At sa aking mga tito-tita, mga pinsan na tumulong po talaga sa amin, sa akin especially, sa aking journey papuntang Canada. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyo at Merry Christmas. I hope and I pray na bigyan po kayo ni Lord ng mga blessings sa darating na 2023. At syempre sa mga kaibigan ko din dyan sa Singapore na hindi po ako pinabayaan.
giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. Paalam!